Number 10. Viral na kababalaghan. Sa kuhang ito, parang biglang nag-iba ang timpla ng buong ospital. Mula sa normal na katahimikan, naging eksena na parang may hindi nakikita na gumagalaw sa paligid. Ang mas nakakatakot, hindi lang siya isang maliit na galaw. Ang dating simpleng hallway ay naging lugar na tila may sariling buhay, kaya maraming tao ang napapaisip kung totoo bang may presensyang naiwan. Ang dahilan kung bakit viral ito ay dahil kahit paulit-ulit panoorin, mahirap pa ring ipaliwanag kung paano nangyari ang eksaktong kilos ng mga bagay. Sa mata ng iba, pwedeng simpleng pagkakataon lang o glitch, pero sa iba naman, ito yung tipo ng ebidensya na nagsasabing may mga sandaling hindi kayang ipaliwanag ng lohika, lalo na sa lugar na punong-puno ng emosyon at pagkawala. Number 9. Kamay na multo. Dito naman, isang simpleng eksena ang biglang nagiging bangungot. May kamay na lumilitaw at tila kumakapit o humihila na parang may gustong ipakita o kunin. Ang nakakakilalibot, walang malinaw na taong pinagmulan, kaya ang dating ordinaryong espasyo ay nagmumukhang bitag na may nakatagong presensya. Ang mas nagpapaigting ng takot ay yung pakiramdam na sadyang ginawa ang galaw, hindi basta nahulog o nadulas lang. Kapag napanood mo ito, mapapaisip ka kung may nilalang bang naglalaro sa takot ng tao o kung may mas madilim na dahilan kung bakit may kamay na sumusulpot sa eksenang dapat ay walang kahit sinong nandoon. Number 8. Inabandonang lumang ospital. Sa kwentong ito, ang ospital ay matagal nang iniwan. Walang pasyente, walang staff, at ang tanging tunog na lang ay ang kaluskos ng hangin sa sirang pasilyo. Pero sa kabila ng pagiging abandoned, ramdam pa rin ang bigat ng lugar. Parang may naiwan na alaala sa bawat pader, at bawat pintuan na nakabukas ng bahagya ay tila may itinatagong sikreto. Ang nakakatakot nito ay hindi lang yung dilim o pagkasira ng gusali, kundi yung pakiramdam na may nagmamasid habang dumaraan ka. Sa ganitong lugar, kahit simpleng anino ay nagmumukhang tao, at kahit tahimik ang paligid, parang may presensyang bumubulong na hindi ka dapat nandito. Number 7. Multong pasyente sa gabi. Dito naman, mas nakakakilabot dahil hindi ito sa isang abandoned na lugar, kundi sa setting na dapat ay ligtas at normal. Isang ospital sa kalaliman ng gabi. Biglang may mga palatandaan na parang may pasyenteng dumating, pero kapag tinignan mo ng maigi, walang malinaw na taong present at doon nagsisimulang gumapang ang takot. Ang pinakagrabe sa ganitong esena ay yung kontraste. May mga kilos na parang may tunay na tao, may direksyon, may intensyon, pero walang katawan na makita. Kaya ang tanong tuloy, kung hindi ito pasyente, sino ang dumadaan sa ospital sa oras na dapat tulog na ang lahat? At bakit parang sanay na sanay itong gumalaw na parang normal lang? Number 6. Tibok kahit di nakakabit. Sa esenang ito, isang simpleng heart monitor ang nagiging sentro ng takot dahil nagpapakita ito ng malinaw na tibok at vital signs kahit walang nakakabit na pasyente. Sa unang tingin, iisipin mong may tao lang nakatatapos umalis o may nagkamali ng setup. Pero habang tumatagal, mas lumilinaw na may mali talaga. Wala namang katawan sa kama at mas nakakagulat pa, parang hindi rin dapat gumagana ang monitor. Ang nakakakilabot dito ay yung ideya na may sumasagot sa loob ng kwarto. Parang may presensyang nakikinig at nakikipaglaro sa takot ng tao. Kapag nakita mong biglang nagbabago ang ritmo ng tibok, na parang may reaksyon sa boses o kilos, mapapaisip ka kung may naiwang kaluluwa bang kumakapit sa lugar o kung may nilalang na marunong magpanggap na buhay. Number 5.
Selyadong silid operasyon. Dito naman, ang setting ay mas mabigat. Isang operating room na tuluyan ng isinara at ipinagbawal ng gamitin. Kapag sinabing selyado, ibig sabihin may nangyaring hindi na dapat maulit. Kaya kahit wala kang nakikitang dugo o tao, ramdam mo na may trauma ang lugar. Ang hangin pa lang, parang may nakabitin na tensyon na para bang may lihim na ayaw pakawalan. Ang mas nakakatakot sa mga ganitong kwento, hindi lang presensya ang gumagalaw, kundi pati mga bagay na mabibigat at imposible sanang umusog mag-isa. Kaya habang pinapanood mo, unti-unting pumapasok sa isip yung posibilidad na hindi lang memorya ang naiwan sa silid na iyon, kundi isang galit o paghingi ng hustisya na hindi pa tapos. Number 4. Nilalang na umaakyat sa pader. Sa kuhang ito, ang pinaka nakakagimbal ay yung galaw. Hindi normal, hindi pantao at parang may sariling batas ng physics. Isang nilalang ang makikitang umaakyat sa pader na para bang kasing dali lang ng paglakad sa sahig. Kung tao man yon, dapat may hagdan, lubid o kahit anong suporta. Pero wala, kaya ang unang pumapasok sa isip mo ay, paano nangyari to? Ang mas nakakakilabot, hindi lang ito isang beses na nakita. May pakiramdam na may pattern, parang bumabalik, parang may oras na sinusunod at parang sinasadya talagang iparamdam sa mga nakakakita na hindi sila ang may kontrol sa lugar. Sa ganitong eksena, kahit matapos ang video, bit-bit mo pa rin yung kaba. Kasi kung kaya niyang umakyat sa pader, ano pa ang kaya niyang gawin kapag may tao ng kaharap? Number 3. Klinikang may multo. Dito naman ang setting ay mas ordinaryo, kaya mas nakakabahala. Isang klinika, lugar na dapat tahimik at praktikal, biglang nagiging eksena ng kababalaghan. Sa umpisa, mukhang normal lang ang paligid, pero may mga kilos at pangyayaring tila may nakikisabay sa tao sa loob. Parang may kasabay kang hindi mo makita at bawat tunog ay nagiging babala. Ang nakakatakot sa klinika ay yung pakiramdam na may dahilan kung bakit iniwan o isinara ito, na posibleng may nangyaring hindi na kayang ipaliwanag. Kaya kapag may gumagalaw na bagay, may biglang lumilitaw sa frame o may presensyang nararamdaman sa dilim ng hallway, mas lumalakas yung hinala. Baka hindi lang ito simpleng multo, baka may naiwan na galit, takot o kwentong hindi pa natatapos. Number 2. Anino ng kamatayan. Sa eksenang ito, hindi na basta multo ang pakiramdam. Parang may mas mabigat na presensya na nakatayo lang, nakamasid, at hindi kailangang gumalaw para manakot. Isang madilim na anino ang lumilitaw malapit sa kama ng pasyente, at ang nakakakilabot ay yung katahimikan nito. Parang may hinihintay, parang may oras na sinusunod, at parang alam nitong hindi ito mapapansin ng iba. Ang mas nakakayanig, minsan ang ganitong anino ay hindi lang takot ang dala, kundi foreboding. Kapag may nakakakita nito, kadalasan may kasunod na pangyayaring hindi mo gugustuhing maranasan. Kaya kahit ilang segundo lang ang kuha, ang bigat niya parang tumatagos sa dibdib. Hindi mo alam kung imahinasyon lang o kung may mga sandaling nakikibahagi ang kamatayan sa mundo ng buhay. Number 1. Nagbabagong madilim na nilalang. Ito ang pinakagrabe dahil hindi lang siya anino, kundi isang anyong nag-iiba, parang usok na nagiging katawan o katawan na nagiging usok. Sa footage, makikita mong may madilim na hugis na hindi tumitigil sa isang porma at bawat pagbabago ay lalong nagpapalabo kung ano ba talaga ang tinitignan mo. Tao ba? Nilalang? O isang bagay na hindi dapat nakikita ng kamera? Ang pinakanakakatakot dito ay yung ideya na kaya nitong makialam sa paligid, hindi lang manakot sa paningin, kundi magdulot ng epekto na parang may lakas. At dahil nagbabago siya, mahirap hulihin, mahirap ipaliwanag, at mas mahirap kalimutan.
Ito yung tipo ng clip na kapag natapos, mapapatingin ka pa rin sa dilim ng kwarto mo dahil bigla mong naisip, kung kaya niyang magpalit ng anyo sa video, paano kung kaya rin niyang magtago sa totoong buhay?